ng ating pagninilayan muli ang Ebanghelyo ng darating na linggo. Welcome po sa inyo lahat from all over the world kasi alam po namin na meron po mga kapatid natin hindi lamang po sa Zoom pero kundi po sa ating Facebook na kakasama po o sumasama po sa ating pong Biblical Spirituality Weekly po from other parts of the world. And syempre sa lahat ng mga nandito po sa Zoom, welcome po at tayo po ay magsisimula po ang ating pong biblical spirituality ngayon. Ang ating pong gagawin no, sa panibagong eskema ng ating pong Biblical Spirituality Weekly ay ang tinatawag po natin recap or summary ng ating pong last exposition, yung ating napakinggan, yung mga main ideas po sa loob ng 3 to 5 minutes po tayo po ay makikinig at sariwain po yung ating pong mga nakinig po last week. So, we will listen this from Sister Christy. Hi, Sister. Hello po. Yan. Naririnig po ako? Yan. Okay lang mag-open ng cam or mag-open pa? Open ka po. I'm here at the office pa. Teka, wait lang po. Sige, sige. Nandito po ako sa office. Meron lang akong ginagawa. So, ngayon po, sige, maraming salamat po. Ako po si Ate Christy, ang taga Santo Niño, dito on the parish. Ako po muna ang magbibigay sa inyo ng isang maikli lang po na summary. So, nung isang linggo, tayo po ay nasa ika-17 linggo ng karaniwang panahon. At ipinagdiriwang natin noon ang misyong Pilipino, misyon ang sinasabi. At binasa po natin ang mabuting balita ayon kay San Juan, chapter 6, verse 1 to 15. So kung saan dito po ipinakita rito ang pagpapakain ni Jesus sa 5,000 tao na sumunod sa kanya sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay na sibada o barley, sabi nga po ni Father Ado, at 2 isda lamang na galing dun sa isang bata na kasama ni Andres. Ang napakaraming taong sumunod kay Jesus noon kaya sumunod kay Jesus kasi dahil sa napakarami niyang kababalaghan o mga himala na ginawa na kanyang ipinakita at nagdulot. Pero dahil sa dami ng tao na yon, nagdulot ng problema sa oras ng pagkain. Sapagkat wala naman silang pagkain o perang pambili ng anuman. So dito po tinalakay na dito sa mesa ng pagkain sa Jesus, pumanik siya sa bundok. Ito po yung malapit na po yata yung pista ng Pasko ng mga Hudyo na sinasabi po na Passover, na kung maaalala po natin, sabi nga po ni Father Adong, ibig sabihin ng Passover, ito yung pagtawid mula sa pagkaalipin papunta sa lupang pangako. So, sinasabi nga po din, kung babalikan natin noon, na sa lumang tipan, nagkaroon din po ng himala ng tinapay. Dito po ipinapakita yung sinabing, ano ba yun? Paano ba to? Yung nagpaulan ng tinapay ang Diyos para pakainin yung mga Israelita. So dito din po sa Ebanghelyo ni San Juan, sinubok ni Jesucristo, sinubok muna ni Jesus ang kanyang alagad na particular na si Felipe. Nagtanong siya kung saan makakakuha ng pagkain, pero ang sinagot sa kanya na Felipe ay yung pag-aalinlangan o pagrereklamo o kawalang pag-asa. Sabi nga po, kahit sabi nga yung 200 dinaryong hindi kakasya para pakainin yung libo-libong tao. So, sabi nga po ni Father Ado, si Felipe ay stands for palaasa or sabi nga parang mathematical, parang ganun, mapagbilang sa mga biyaya na parang nag-estimate o nagkikwenta kung ano yung meron siya, kung ano yung niya, kung ano yung nandun lang sa kanya. Tapos, dito din po, makikita yung ating sarili, sabi nga, kay Felipe na yung bang, sa ating sarili, kapag may malaking problema, napakabilis daw nating magbilang, napakabilis daw nating tignan kung ano yung meron tayo sa harapan ng malaking problema, at kadalasang nangyayari ay ang
nangyari kay Felipe na tinitignan muna kung gaano yung kakayanan na paano gagawin o kung ito lang ba o ito pa yung hindi sasapat, parang ganon. Sabi nga ni Jesucristo, alam niya kung ano yung gagawin niya. Kaya hinahayaan niya lang na mangyari ito dahil alam niya kung ano yung gagawin. Pero tayong mga tao, sa harapan ng mga problema o sa mga pangyayaring ito sa buhay natin, nagkakasya lang tayo kung ano yung meron ako, kung ano yung meron kung hindi sasapat, para ganun. Kadalasan nga, takot pa tayo na tanggapin, no? Madalas takot o nangangamba o na parang hindi natin kaya, na hindi sasapat yung mga biyayang natatanggap natin. Pwede rin nating sabihin sa pag-aaral na yung, nagbigay ng example si Father Adoy tungkol sa mga karamihan ng kabataang nag-aaral na kapag nakita na yung gagawin sa eskwelahan, yung study nila, titignan na lang nila yung kanilang sarili kung kaya ba nila ito, kakayanin ba nila ito, o baka hindi sila pumasa, o baka hindi sila makakuha ng magandang grade. No? Especially, lalo na sabi nga ni Father Ado, nakausap niya si Cardinal na tungkol sa ating ministry na hindi lang tayo mga Bible readers. Sinasabi rin dito na ni Cardinal daw na tayo ay pwedeng magbahay-bahay o na kailangan daw tayong pumunta sa mga high-rise condominium dahil maraming taong nag-iisa doon, nalulungkot na kailangan naman ng serbisyo natin, no? Yung mga taong napapagod, yung mga taong parang stands din doon sa mga libo-libong taong sumunod kay Kristo. Dito makikita yung, siguro yung mga taong to gutom, pagod, naghahanap sila ng magpapastol sa kanila o mag-aalaga sa kanila, ganun. Kaya si Jesus Christ gumawa siya ng paraan para makuha niya yung atensyon ng mga taong ito. Pagkatapos nun, syempre, eto si Andres, may dalang isang bata. Yung isang bata, yung wala, sabi nga ni Father Aldo, walang kahulugan, parang bayang Israel. Yan, kaya nga, yung batang ito na nagdala ng limang tinapay na cebada, na ibig sabihin daw ay barley, at yung dalawang tinapay, ay dalawang isda, yun ang ginamit ni Jesus para mapakain yung maraming tao. At kung titingnan natin sa ating sarili, o yung kakayanan natin, o ang financial natin, o yung oras natin, yung lakas natin, yung talino natin, yung mga kahinaan natin, kung titignan natin sa harapan ng maraming gawain, maraming pangyayari sa buhay natin yung walang halaga, maliit lang, yun nga yung sabi ni Father Ado. Pero may magandang ginawa rito sa Jesucristo. Ito yung sabi niya nga, dalhin niyo sa akin kung ano yung meron kayo. So tayo, bilang isang misyonero, bilang isang apostol, dadalhin natin kung ano yung meron tayo at pararamihin niya. Yun nga po. At sa bandang huli, sabi nga po ni Father Ado, yung word na ano sa isip ko, yung reclined, na yung posisyon na isang taong malaya o yung mga taong nagdiriwang ng kanilang tagumpay. Yung posisyon ng mga Israelita daw noon na kung sila ay lalaya sa Egypto, ay yung parang naka-recline yata sila. Ito yung ginagawa ni Jesucristo kasi ito yung oras na ito yung taong parang tupang walang pasol, mga alipin, mga iba't ibang puwad na pastol, na ito yung araw na nalalaya sila. Ito yung Pasko, kaya nga ang connection nito sa Ebanghelyo ay Pasko, ay pagtawid mula sa kalagayan papunta sa bagong kalagayan. Ito rin yung gagawin ng Panginoon, kaya sila siguro pinaupo. At meron ding binanggit na detalye dito na naupo sila sa luntiang damuhan. Binabanggit niya sa Salmo 23, yung luntiang pastulan. Maganda ito para sa ating mga Bible apostles, sabi nga ni Father Ado. Kasi masyado tayong nakatingin sa ating sarili. Ito yung nakalimutan ni Felipe at ng mga ibang alagad na nakalimutan nila, nakasama nila si Kristo, si Jesus. Kung titignan natin sa ating sarili, palaging may kulang, palaging may hindi tayo nakikita. Pero kung makikita natin ang mananampalataya, tayo nakasama natin sa Jesus, walang imposible. Lahat ng kulang, ibibigay niya. At magiging sapat nga ito at sobra-sobra pa, sabi nga ni Father Ado. At ito yung Ebanghelyo ngayon nga, na minsan,
tayo lang yung masyadong malungkot, bakit na iniisip natin na may kulang tayo, sabi nga po. At dahil masyado natin kinukumpara yung sarili natin sa iba, pero tayo bilang kasama ni Kristo, tinitingala naman niya tayo na tayo yung kanyang inilip niya. Nakikita nga kung ano yung dapat isipin natin, wag natin isipin kung anong meron sila, kung anong wala tayo. Sabi nga, ito yung sabi nga ni Father Ado, yung pag naghahanap tayo, yung kung anong meron sila, kung ano yung wala sa atin. Ito daw yung pinagsisimulan ng inggit. So makikita natin yung kung ano yung wala tayo at kung anong meron sila. Kaya palaging may kulang. Yun ang palaging parang palaging may kulang sa sarili natin. Kaya palagi tayong nanliliit. Pero sabi nga ng Panginoon, mag-recline. So araw ngayon ng paglaya, araw ng pagpapahinga, at tayo, at bilang isang tupa at walang pastol, andyan naman sa Jesus para tayo dalhin sa kanyang pastulan. At Maraming salamat po, Ate Christy. lang po. At maraming salamat din po. Thank you po. So now we proceed po sa ating opening prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, pinupuri po namin at pinapasalamatan ang dakila mong pangalan sa aming tagapagligtas, gabay at patnubay ng aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, pinapanalangin po namin na ikaw ang iyong salita ang maging sentro ng bawat ng pamilya upang maging matatag ang panampalataya kapag sama-sama ng bawat pamilya. Ipinapanalangin din po namin ang sinapit ng pamilya na namatay at nasalanta ng bagyong si Karina. Naway kaawaan po at tulungan sila ng kanilang abang kalagayan. Panginoon, tinataas ko po at inihingi ng patnubay ang aming direktor na si Father Adonis at si Assistant Minister na Sister Lacys. Gayon din po ang aming mga kasapi sa Bible Apostle upang magampanan namin ng may kababaang loob, pagsisikap at pagmamahal ang aming inatas, nais po pang ipagawa sa amin. Samo at dalangin ko po sa pangalan ni Jesus ng aming Panginoon at sa pamamagitan ng mahal na Birhen Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Ngayon ating puntawagin ng banal na presensya ng Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan
sigla at lakas ng mahina. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ngayon, pakinggan po natin ang Ebanghelyo ni San Juan ayon kay San Juan chapter 6 verse 24 to 35. Sister Maureen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus, ni ang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabbi, kailan po kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga babalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo?" "Ano po ang gagawin ninyo?" tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit," dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, namin, Panginoong Jesucristo. Jesucristo. Thank you po, Sister. Nais tayong magpinilay po sa pamagitan ng isang awit.
natin papakinggan ang mga sharing ng ating mga Bible apostles po. So let's go listen po kay Linding. Dahil po medyo nahirapan po si Linding, pakinggan po muna natin si Ate Beng Mateo po. Ate Lynn. Masishare ko lang po ang napakaganda po ng ating gospel sa gabing ito. Dito po sa verse 26, sumagot si Jesus, "Pagkatandaan ninyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakakain kayo ng tinapay at nabusog." May reflection po na pumasok sa isip ko. Baka dahil siguro sa mundo po natin ngayong mga tao po, ang iba po sa atin ay sumusunod lamang kung may mapapala po sa ating kapwa. Ang marami po sa atin tinitingnan kung ano yung mahihita sa ating kapwa, kung ano yung mapapakinabangan, kung minsan kung saan yung sa may pera, doon lang sila, kung saan yung may mataas na posisyon, nandoon ang kanilang puso at isip. Minsan nga po pag nagka-house to house kami or nag-i-invite kaming magsimba or mag-Bible sharing po, konti po yung tumutugon. Pero minsan pag may mga blessings or may mga ayuda, sobrang dami po ang pumupunta at tumutugon. Nakakalimutan po ng marami na sa atin po, hindi lang naman po importante yun kung binibigay ng kinakain natin para sa pangkatawan lang natin, para magbigay sa atin ng lakas o pang araw-araw na buhay. Isa rin po sa pinaka-importante, ito pong nakaantig din po sa akin sa verse 27, sabi nga po ni Jesus, "Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggang." So, yun isa po yun. Isa po rin yun sa nakaantig sa damdamin ko habang binabasa po kanina. At saka po dun sa 35, sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." So ito rin po ay pinapahayag ni Jesus marahil na hindi lang pagkain sa lupa ang mahalaga, kundi pagkain din po ng espiritu natin ang pinakamahalaga, sapagkat ito po ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggang. Imbis na sa sobrang nakapokus tayo sa kung ano mang pong mga bagay-bagay sa mundo, marahil po ay pinahihiwatig niya at kinakausap niya po tayo na mag-focus po tayo sa gawaing mga makalangit, sa nagbibigay sa atin ng buhay na walang pagkagutom at pagkauhaw. Alam naman po natin sa salita ng Diyos, doon natin mararamdaman ang tunay na kaligayahan at hindi tayo basta-basta nauuhaw, hindi tayo basta-basta nagugutom. Dahil yung salita ng Diyos, yan ang nagbibigay lakas sa ating espiritu at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At yung pagkain na pinagkaloob ng Panginoon, lalo na ito po'y natatagpuan din natin sa banal na Eukaristya, ay siya pong nagiging ating lakas sa pang-araw-araw din na buhay at kagalingan din po natin. So, yun po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ate Lynn. Pumapasok po ulit si Geraldine po. Tingnan natin po kung okay na po yung kanyang connection po para siya po yung mag-share.
Good Good evening, evening. Dingding. Rinig na po. Yes, din. Pasensya na po kasi mabagal po yung wifi. Di po ako makabukas ng camera. It's okay, no problem, no Sige po. problem. Ayan po. So, narinig po natin yung mabuting balita ngayong darating na linggo. So, ito po ay tungkol sa pagkaing nagbibigay buhay. Ang pagkaing ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. So, minsan po sa buhay natin, lagi natin pinapahalagahan yung mga material na bagay na akala po natin dito umiikot yung mundo sa pera, sa mga bagay na gusto natin. Pero ang totoo po, sa Diyos din tayo nang hihingi ng biyaya. At ayun nga, siya yung nagbibigay sa atin ng pagkain nagbibigay buhay. Kung mapapansin po natin yung gospel, tungkol po siya sa Eucharistia o yung katawan at dugo ni Kristo. So, tunay nga pong nagbibigay ng buhay ang katawan at dugo ni Jesus sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. So, ngayon po ibabahagi ko po sa inyo yung naging karanasan ko simula ng matanggap ko po yung katawan at dugo ni Kristo. So, there was a time po na sobrang nakakapagod. Pagod na po ako noon dahil sa thesis, sa mga gawain ko sa school, sa mga problem. Then ayun po, despite sa mga nararanasan na yun, nag-serve po ako bilang choir that time. So habang nagko-consecration po yung parish priest namin, syempre nakaluhod po lahat, then nakapikit po ako nun. At ninanamnam ko po yung bawat salitang ipinapahayag ni Father. Then dun po sa part na uh, take this all of you and eat of it, for this is my body which will be given up for you. Parang may boses po akong naririnig nakasabay nung pari namin. Yung boses po na yon, napaka-peaceful po siyang pakinggan. Kaya napamulat po ako ng mata kasi natakot po ako. Akala ko may sumasabay lang kay Father or sa technical lang, ganun. Then after po nun, pumikit ulit ako. Then yung sa may naman, sa may wine, yung this is my blood, which will be poured out for you, yun. Um, Talagang napaka-peaceful po ng boses na hindi ko siya makakalimutan. Yung pangyayari po na yon, hindi ko po makakalimutan talaga. So after po no, nag-communion po ako. Then habang nagdadasal, sobrang ginhawa po nung nararamdaman ko na halos, alam niyo po yun na nakalimutan ko na may problem ako. Tapos parang yung mga gawain ko sa school, naging easy po siya. At sa awa po ng Diyos, ayun, natapos ko po yun lahat. Then, ayun nga po, talagang ang katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo ay tunay na nakapagbibigay ng kaginhawaan at buhay sa ating lahat. So, dapat lang po na magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat binigay po niya sa atin ang sakramento ng banal na Eucharistia upang tanggapin natin siya at sa pamamagitan ng pagkain ito na galing sa Diyos Ama ay makamtan natin ng buhay na walang hanggan. Yun lamang po. Maraming salamat po, Geraldine. Ngayon, we will proceed po with the exposition ng gospel na darating na linggo na pamumunuan po siyempre ng ating minamahal na direktor, si Reverend Father Adonis Saclolo. Sige, magandang gabi sa lahat, mga Bible apostles, mga Bible coordinators, yung mga kapatid natin sa ibang ministry na nakikibahagi sa atin, yung mga kapatid natin din sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang probinsya, sa Facebook Live. Maraming salamat sa Diyos, binibigyan pa rin tayo ng lakas para magnilay ng salita niya. Naalala ko yung nag-homily si Cardinal Advincula nung ating retreat, binigyan niya ng 3 punto yung tungkol sa Biblia. Yung isang unang punto ron, sabi niya, yung unang punto ay mapalakas tayo. Mapalakas tayo. Kaya nga sinasabi niya, magbasa palagi, araw-araw, gawing panalangin, Lectio Divina, mapalakas tayo. At ito yung ginagawa rin natin, isang paraan, itong ating Biblical Spirituality Weekly, ito ay Lectio Divina, para at least sa gitna ng isang linggo, meron tayong pagtatagpo bilang isang ministry o bilang isang magkakapatid, isang komunidad na dito sa Biblical Spirituality Weekly,
para magsalo, no? Kasi maganda talaga yung mag-isa, no? Nagle-Lectio Divina ka mag-isa, pero maganda rin, 'di ba, kumain na may kasabay ka. At para ito yung ginagawa natin. Pwedeng araw-araw mag-individual tayong Lectio Divina, pero pwede rin tayong magsalo-salo sa salita ng Diyos. At meron din po kayong mga Bible sharing, Bible study sa inyong mga parokya. At ito pong Biblical Spirituality Weekly ay tulong din po kung malaya po kayong kumuha ng mga konsepto o mensahe na napag-uusapan natin dito at i-apply nyo po sa inyong mga kanya-kanyang misyon sa parokya, no? Ngayon po, itong ebanghelyo natin ay karugtong, no, nung binasa nating ebanghelyo nung isang linggo, pero sa pagitan nito may nangyari, no, kasi nandito nakatawid na sila, no, dito sa ebanghelyo natin nakatawid na sila ron sa kabilang ibayo sa Capernaum. Pero mula roon sa bundok ng Galilea kung saan nagparami ng tinapay si Jesucristo, sila ay sumakay ng bangka. At ang hindi natin binasa ay yung naglakbay sila sa gitna ng tubig at doon sila ay binagyo, no? At ito rin yung tagpo na si Jesucristo ay naglakad sa ibabaw ng tubig, no? Babasahin po siguro itong ebanghelyong ito sa ibang panahon, no? Kaya tumalo na po tayo nung nakatawid na sila Jesucristo roon sa kabilang ibayo at yung mga tao ay sumunod, no? Ngayon, itong mga taong ito, pinag-usapan nga po natin, para kay Jesucristo mahalaga sila. Mahal niya itong mga taong ito sapagkat bawat tupa ay may pangalan, no, sa puso ng pastol, no? Pero dito sa ebanghelyo natin ngayon, itinutuwid na ni Jesucristo itong mga taong ito, no? Sapagkat sila ay sumusunod kay Jesucristo na hindi talaga nauunawaan, no? At ito yung tema ng ebanghelyo natin sa linggong darating. At makikita natin para itong istorya o kasaysayan ay sa mga susunod na linggo, iba-iba yung ibibigay na pagtuturo sa kanila ni Jesus, no? Pero alalahanin natin nung nakaraang linggo, doon sa huling bahagi ng ebanghelyo, may sinabi ron yung dahilan kung bakit umalis agad si Jesus. Bakit? No, kasi 'di ba, kung maalala ninyo, gusto nilang gawing hari si Jesus. Ngayon ang tanong, bakit nila gustong gawing hari si Jesus? Dahil nabusog sila, no? Siyempre, kung ikaw ay isang tao, no, na naghahanap buhay, napapagod ka pa sa paghahanap buhay, kung makakakita ka ng isang hari na hindi ka na maghahanap buhay at bibigyan ka na lang palagi ng pagkain, ito na yung pipiliin kong hari. At dahil nga nakita nila yung himala roon, kaya nagustuhan nila na si Jesucristo ang gawing hari, no? Siya na lang. Ito ang pinakamagaling na hari, hindi na kung sino-sino, kasi yung yung uh, yung kulang sa akin ay kaya niyang punuan, no? Kaya silang lahat ay sumunod. At ito na yung tagpo ng ating ebanghelyo ngayon. Sila ay sumunod dahil dito sa intensyon na ito, no? Dahil may naibigay sa kanila si Jesucristo, sila ay nabusog. Nalamnan yung kanilang mga sikmura. Pero kung babasahin natin yung unang tatlong bersikulo, no, dito sa ebanghelyo, ito nga yung shinyer ni Sister Lynn, hindi nila naintindihan kung bakit sila sumusunod kay Jesucristo. At ito yung mahalagang punto sa atin lahat, no? Tinatanong tayo nito, bakit ka ba sumusunod sa Diyos? Bakit ka sumusunod kay Jesucristo? Bakit ka naglilingkod sa simbahan? Dahil ba may natatanggap ka o may natanggap ka na gusto mo? At ito yung tinatanong ni Jesucristo. Sabi niya, hindi kayo sumusunod, ha? Dahil naunawaan ninyo yung tanda. Sumusunod kayo sa akin dahil nabusog kayo, no? At ito na naman, no? Pinag-uusapan natin yung pagkagutom ay hindi lang pagkagutom sa material na pagkain, no? Yung pagkagutom ay simbolo rin nung malalim na hinahanap ng tao, yung wala sa kanya, no? Yung kakulangan sa kanya na gusto niyang punuan. Ngayon, minsan sumusunod ang tao dahil may gusto siyang hingin sa Diyos. At ito naman talaga yung sinabi ni Jesucristo, sumusunod kayo sa akin kasi nabusog kayo.
Parang sinasabi sa akin sa atin ng Diyos ngayon, sumusunod kayo sa akin dahil may gusto kayo sa akin. Pero sabihin ko mga minamahal na kapatid, no, hindi masamang humingi sa Diyos. Hindi masama, no? Importante yung ating mga pagkain, yung ating damit, yung ating trabaho, yung kalusugan, yung mga hinihingi natin sa Kanya. Importante rin na itong mga taong ito ay nakakain. No, pero dito sa ebanghelyo natin, no, sinasabi ni Hesukristo, ngunit hindi nyo naintindihan yung tanda. Sa translation sa Tagalog, hindi masyadong maganda kasi kababalaghan ang inilagay, no? O milagro. Kasi sa ebanghelyo ni San Juan, hindi siya gumamit ng salitang miracle o milagro. Ang ginamit niya ay signs. Signs. Sa Tagalog ng sign ay yung mga palatandaan o yung tanda. Kaya nga yung unang 12 kapitulo ng Ebanghelyo ni San Juan, kapag tinignan nyo sa mga Bible ninyo sa English, ang tawag doon ay Book of Signs. At yung susunod, yung chapter 13 hanggang sa 21, hanggang 20, Book of Glory. No? Bakit Book of Signs? Kasi nga, yung mga himala na ginawa rito ni Jesucristo, ayaw niyang tawaging himala. Kung hindi mga signs, semeion sa Griego, palatandaan. Ngayon, kapag ka merong sign, may palatandaan, alam naman natin ito, no? Ituturo kung saan ka pupunta. Halimbawa, pupunta tayo sa Baguio, no? Doon sa La Union, 'di ba, meron dong sign to Baguio. Hindi ka naman pwedeng huminto ron sa sign na at niyakap mo yung sign dahil nakita mo ron to Baguio at sabi mo, nandito na ako sa Baguio, ang lamig. Ang sarap sa Baguio, hindi pa. Huwag mong lokohin yung sarili mo. Wala ka pa sa Baguio, nandun ka pa lang sa sign. Naunawaan natin, di ba? At ito yung sinasabi dito sa ebanghelyong ito, itong mga nangyari, sign, dahil may itinuturo na mas mahalaga. Totoo mahalagang makakain, mahalagang mabusog. Pero may itinuturo si Jesucristo dahil may gusto siyang, may nais siyang ibigay na higit dun sa material na pagkain. At ito nga, ano, halimbawa rin, pupunta tayo sa restaurant, di ba? Bibigyan tayo ng menu. Yung mga menu ron, sign lang ng mga orderin mo. Pero kapag binasa mo yung menu at sinabi mo, nabusog na ako, aba, para tayong baliw nun. So, kasi hindi mo pa natitikman yung tunay na pagkain. At parang itong sinasabi ni Jesucristo, yung himala na nangyari ay tanda lang. Totoo, kumain sila. Kumain sila nung tinapay, nabusog sila, nagsobra-sobra pa. Pero menu lang yun. O pwede natin sabihin, appetizer lang. May gustong ibigay na mas mabuti. Much better si Jesucristo. No? Dito sa ebanghelyong ito. No, kaya nga, sinasabi nga natin, talaga naman minsan pwede tayong sumunod sa Diyos na mali ang intensyon. Dahil gusto lang natin makuha yung gusto natin. Magkaiba yung gusto sa kailangan. Ulitin ko, dalawang bagay yun, magkaiba yun. Iba yung gusto natin, iba yung kailangan natin. Yung kailangan natin, palaging ibibigay ng Diyos. Sabi nga sa Ebanghelyo ni San Mateo, hindi mo pa sinasabi, alam na ng Diyos ang pangangailangan. Pero yung gusto natin, maaring ibigay ng Diyos. Baka yung gusto natin, kailangan natin. Pero baka hindi ibigay ng Diyos kung yung gusto natin ay makawawasak sa atin. Kaya nga kung pag-uusapan natin yung pagkagutom netong mga taong ito, nabusog na sila busog na sila sa material na pagkain. Pero gutom pa rin sila. Ano yung pagkagutom nila? No? Yung pagkagutom nila ay pagkagutom ng lahat ng tao. Gutom sa pag-ibig, gutom sa kahulugan ng buhay, gutom sa kaligayahan, no? Gutom sa magmamahal. No? Yung pagkagutom ng tao, yung kulang sa tao ay mas malalim kaysa sa pagkagutom sa sikmura. Excuse me. At minsan, hinahanap ito ng tao sa maling lugar at sa maling paraan. Kaya nga minsan, gumigising tayo sa umaga, gumagawa tayo. Anong ibig sabihin ng gumagawa? Ibinubuhos natin yung lakas para makakuha ng mga solusyon na ito sa ating mga pagkagutom. Pero sabi rito ni Jesucristo, huwag kayong gumawa sa mga pagkaing nabubulok.
diniretso na sila. Para bang ang sinasabi ni Jesucristo, ang hinahanap ninyo ay yung pagkaing nabubulok, nawawala. Doon kayo gumagawa. Doon nyo ibinubuhos yung lakas ninyo. Doon kayo kumukuha ng buhay. Pero may karunungan yung sinasabi rito ni Jesucristo. Kasi kapag inilagay natin yung buhay natin sa mga bagay na nawawala, ang panganib, isang araw, mawawala ng kahulugan yung buhay natin kapag nawala na itong mga bagay na ito. Kaya nga, di ba, nung inflation sa US, sa Japan, di ba, nung nagkaroon ng world bankruptcy, yung bubble na tinatawag, economic bubble, napakaraming nag-suicide. Bakit maraming nag-suicide? Kasi yung buhay nila ay pinupunuan lamang nung salapi. Doon sila kumukuha ng buhay. Kaya nung nawala yung salapi, ano pang kahulugan para mabuhay? Dami nag-suicide. Marami naman nilalagay yung buhay sa relasyon. Yung iba, mabuti, tamang relasyon. Yung iba naman, maling relasyon. Pero kahit na anong klaseng relasyon, kapag nawala yung karelasyon, kapag nawala yung akala mong nagmamahal sa'yo, kapag doon mo kinukuha yung buhay mo, wala na rin kahulugan. Kaya maraming mga kabataan, hindi lang kabataan, nagsisuicide kapag na broken hearted. Yung iba naman sa pag-aaral, sa trabaho, sa kalusugan, maaaring pwedeng paglagyan ang mga tao ng buhay nila o pagkuhanan ng buhay. Ngunit ang panganib, ito nga yung sinasabi ni Jesucristo, lahat ng ito ay mawawala at mabubulok. At ang panganib, baka isang araw matagpuan natin yung sarili natin, wala nang kahulugan, wala nang dahilan para mabuhay. Kaya nga, may ino-offer si Jesucristo higit dito sa mga pagkain gusto natin. Sabi niya, no? Kumain kayo nung pagkain na hindi nabubulok. Ayun ang gawin ninyo. Gumawa kayo para doon, no? Gumawa kayo para doon. Kaya nga, itong mga signs sa Ebanghelyo ni San Juan, 7 ito, maganda ito. Yung 7, very symbolic number, no? Yung para isa-isahin natin yung unang yung unang sign ay yung ginawang alak yung tubig, no, sa John chapter 2. Pangalawa, yung ginamot yung anak ng opisyal sa John chapter 4. Yung yung pangatlo, yung pinagaling yung paralitiko doon sa malapit sa pool, no, sa Bethesda sa John chapter 5. Yung pang-apat ay yung pinag-usapan natin nung isang linggo, yung pagpaparami ng tinapay. Ayun yung pang-apat na tanda. Yung pang-lima, ito yung sinasabi ko kanina na hindi nabasa. Ito yung paglalakad ni Jesucristo sa tubig. Yung pang-anim ay yung pagmumulat ng mata ng mata noong lalaking pinanganak na bulag. At yung huling-huli sa John 11, yung pagbuhay muli kay Lazaro, no? Makikita natin, itong mga tandang ito ay may itinuturo. May itinuturo, hindi sila dapat hintuan. Ibig sabihin nung pinakain na Jesucristo itong mga taong ito, may itinuturo siya ng mas mahalagang pagkain na hindi mawawala, na pwedeng paglagyan ng buhay. Doon natin ilagay yung buhay natin at hindi mawawala. No, kaya nga tinanong siya ng mga tao, anong gagawin namin? Anong gagawin namin para magkaroon kami ng buhay, no? Anong gagawin namin para makakuha kami ng pagkain yan? Anong gagawin namin? At sinabi ni Jesucristo, no? Maniwala kayo sa anak ng tao. Sabi niya, no? This is the work of God, that you believe in Him whom He sent. Ito yung mahalaga. Itong salitang believe sa Ebanghelyo ni San Juan, ito yung pisteo. Yung pisteo, sa Hebreo, ito yung emuna. Yung emuna, ito yung, dito nang galing yung salitang amen. Sa literal na kahulugan, itong pisteo, itong manalig, ay ilagay mo yung buhay mo dito sa ipinadala ng Diyos. Kaya nga, pananalig pagsalig. Ibig sabihin, isasalig mo, doon ka nakakapit. Sabi ni Jesucristo, dito kayo gumawa. Dito nyo isalig yung buhay ninyo. Huwag doon sa mga nabubulok.
At sinong sasaligan? Si Jesucristo mismo. Siya ang hindi mawawala. At ito yung napakagandang salita sa atin kasi lahat talaga ng kinukuhanan natin ng buhay ay mawawala. Isa lang ang hindi mawawala, no? At ito ang ating Panginoon. At siya lamang yung makapupuno sa atin, no? Kaya nga sabi ni San Agustin, naalala niyo yung sinabi ni San Agustin? Sabi ni San Agustin, ang tagal-tagal kitang hinahanap sa labas. Hindi ko alam, nandito ka lang pala sa loob ko. No? Sabi niya, "O beauty ever ancient, ever new." At yung mahalagang salita ni San Agustin, "Our hearts are restless until they rest in you." Sabi niya, balisang-balisa ang aming mga puso dahil sa kahungkagan, sa emptiness, sa void. Makakapagpahinga lang ito kapag nagpahinga kami sa iyo. Ito yung sinasabi rin ni San Juan. No? Saan natin ilalagay yung buhay? Hindi sa mga bagay na nawawala. Totoo, importante magtrabaho, mag-aral, importanteng magkaroon ng mga relasyon, importanteng kumita ng pera, importante lahat yan. Pero kailangan natin malaman ngayon, pero hindi sila yung pinagkukunan ng buhay ko. Hindi sila ang magbibigay ng buhay sa akin. No? Kaya nga, ito yung sinasabi ng ating Panginoon, dito kayo gumawa. Dito nyo ilagay at ibuhos ang inyong lakas. Ngayon, nakakatawa pa rin, no? Dahil parang pinapaliwanag ni Jesus pero parang hindi pa rin nila naintindihan. No? Kasi naunawaan nila na ikaw yung pinadala ng Diyos. Pero, paano kami maniniwala sa iyo? Sabi, "What sign will you perform that we may see it and believe in you?" Ano yung pwede mong gawin? Ano yung tanda na maipapakita mo sa amin para maniwala kami sa iyo? Na parang hindi talaga naunawaan yung pagpaparami ng tinapay. Kasi ngayon naghahanap pa sila ng tanda. Ano yung katibayan na pwede mong gawin para ilagay namin yung buhay namin sa iyo? To have faith in you. Ano? No? Ano kaya mong gawin? At sabi nila, kasi yung aming mga magulang ay kumain, no, ng mana sa disyerto. At ito'y pagkain na galing sa langit. Pero dito nauunawaan nila na yung mana sa disyerto na nanggaling sa langit ay dahil kay Moises. Tao pa rin ang sagot, no? No? Parang iniisip nila lahat ng nangyayari sa mundo, tao ang may gawa, tao ang sagot. Kaya sinagot sila ni Jesucristo, itinuwid sila. Ano sabi ni Jesucristo? Sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay ng tinapay mula sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbigay ng tunay na tinapay na galing sa langit. Dito na itinuwid ng Panginoon sapagkat kahit marami na silang nakitang himala, parang bulag pa rin sila. Ang nakikita nila kay Jesucristo na isang tao lang, katulad ni Moises na kayang gumawa ng mga kababalaghan, no? Kaya silang busugin. Pero si Jesucristo ay hindi isang tao lang. Tunay siyang tao pero totoo rin na tunay siyang Diyos. Kaya niyang gumawa ng himala at ginawa na niya nga. Pero bawat himala na ginawa ni Jesucristo ay palatandaan. Tanda na may gustong ibigay, nais ibigay na mas mabuti ang Diyos. At hindi nila ito nauunawaan. No? Kaya nga sabi niya, no, itong pagkain na mula sa Diyos, na mula sa langit, na bumabas mula sa langit ay magbibigay buhay sa sanlibutan. So, pinapaliwanag na rito ni Jesucristo kung pagkukumparahin ninyo yung mga kapagkain na hinahanap ninyo na nabubulok, na magdadala sa inyo sa kamatayan, merong isang pagkain na hindi magdadala sa kamatayan, kundi magbibigay ng buhay. At totoo ito. Kahit sa panahon natin ngayon, lahat ng kinakain natin, papatayin tayo. Kaya nga pag nagkasakit tayo, di ba, napakaraming bawal na pagkain. Yung mga nagpapa-check up, di ba? Pag nagpa-check up tayo, ang daming bawal na pagkain. Isa lang ang ibig sabihin nun. Lahat ng kinakain natin ay pinapatay tayo. Meron nga akong nabasa, mas marami pa raw pinapatay sa panahon natin ngayon ng asukal kesa sa nuclear warfare. At totoo,
Mas marami raw pinapatay yung asukal, yung diabetes, kesa sa mga digmaan. So pwede nating sabihin, anong pagkain ang kinakain natin, ang inilalagay natin sa buhay natin, nakamamatay o nakabubuhay. Kaya nga sinabi ni Jesucristo, kailangan natin mamili. Kailangan niyong mamili. Kailangan niyong mag-isip. No? Dahil merong isang pagkain na galing sa langit, na galing sa Diyos, na magbibigay buhay. No? Ngayon, sabi nila, Panginoon, bigyan mo kami ng pagkain na yan. Palagi. No? Lord, give us this bread always. At mahalaga ito. Kung mauunawaan ng tao kung ano yung tinapay na hinihingi niya. Yung pagbibigay ng buhay sa kanya. Kaya nga, di ba, pag nagdadasal tayo ng Our Father, eto yun eh. Give us this day our daily bread. Daily, ibig sabihin palagi. Bigyan mo kami netong pagkain o netong tinapay na ito araw-araw. At itong tinapay na ito ay hindi tinapay na nakabubusog lang. No, kung hindi tinapay na nagbibigay buhay. At ito nga yung pinag-uusapan natin. No? Kailangang mamili ng tao. Pagkaing papatayin siya o pagkaing bubuhayin siya. Pero ang iniaalay ni Kristo ay pagkain na pupuno sa tao at bubuhay sa kanya. No, kaya nga, pwede nating isummarize, no? Ngayong gabi, ano ba yung pagkain na inilalagay mo sa buhay mo? O ano yung pagkain kung saan ka kumukuha ng buhay? Nabubulok ba? Nawawala? O inilalagay natin yung buhay natin doon sa pagkain na hindi nawawala, hindi nagwawakas at patuloy na nagbibigay ng buhay, no? Kaya nga, no, babalikan natin yung sinagot ni Jesucristo doon sa dyablo, 'di ba? Sa Matthew chapter 4, tinukso siya ng dyablo, sabi, kung anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Anong sabi ni Jesucristo? I-kinote ni Jesucristo yung aklat ng Deuteronomy, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. At napakaganda nito. So, ito'y malaking tulong sa atin, no, bilang mga Bible apostles, so mga kapatid, no, na nagninilay ng salita ng Diyos. Anong ilalagay ko sa buhay ko araw-araw? Pagkain na kamamatay, social media, mga news, fake news, mga chismis, mga kaganapan na napakagulo sa mundo. Ito ba ilalagay ko sa buhay ko? Ito ba yung mga pagkain ilalagay ko sa buhay ko? Galit, kataasan, pakikipag-away, sama ng loob, ito ba? O yung pagkain na namumutawi sa bibig ng Diyos, yung kanyang salita? Kaya nga ito nga sabi ko kanina, ito yung sinabi sa atin ni Cardinal. Araw-araw, kung maaari, yung Biblia ay basahin. Yung Biblia ay kainin. No? Itong salita ng Diyos ang ipuno natin sa buhay natin. Sabi niya pa nga, mas mabuti kung araw-araw meron kang journal, no? Isusulat mo yung mga verse, no, na nakahipo sa puso mo. No, tayo sabi ni Cardinal, dahil ito yung bubusog sa atin. At katulad nung himala, nung isang linggo, kapag busog tayo, umaapaw ito. Hindi lang tayo nabusog dahil umaapaw, dadalhin natin ito at ibabahagi sa ibang tao. Pero ang mahalaga, unang-una, tayo muna yung mapakain. Tayo muna yung mabusog at bago natin dalhin sa ibang tao. Anong ibig sabihin? Mahirap magpahayag ng pag-ibig ng Diyos kung tayo mismo ay hindi nakaranas nito. Danasin muna natin yung pag-ibig ng Diyos bago natin ipahayag. Mahirap magturo ng salita ng Diyos kung tayo mismo ay hindi nakakaunawa. Tayo muna ang turuan. Tayo muna ang magnilay. Tayo muna ang maliwanagan. At pag dinala natin sa ibang tao, maliwanag din para sa kanila. No? Kaya nga, ang himala na ibinibigay ng ating Panginoon, no, ay yung pagkain araw-araw. Sa Our Father, ito yung Epiousios, no? Epiousios. The only time, no, na binanggit ito sa ebanghelyo doon sa panalangin ng Our Father. Ito yung tinapay, no, na sumasapat. Pero hindi lang ito yung tinatawag na super substantial bread, no? Super substantial bread.
hindi lang ito pagkain, no, natutunawin ng ating katawan, kundi ito yung pagkain na galing sa langit na higit pa. No, kaya nga sinasabi rito ni Jesucristo, hindi si Moises ang nagbigay ng pagkain sa inyo. Ang nagbigay niyan ay Diyos. No, parang sinasabi sa atin ng Panginoon, no? Bukas ang langit. Bukas ang langit. At kung meron man nais pumuno sa pangangailangan natin sa araw-araw, hindi tao ang pwede nating pagkunan. Kung hindi yung nanggaling sa langit. At ito yung ating Panginoon mismo. Kaya nga, sabi rin ni Din, no? Ito'y nakaugnay din sa Eucharistia sapagkat pwede tayong tumanggap nitong pagkaing nagbibigay buhay sa tuwing mag-Eucharistia tayo araw-araw. Hindi naman obligasyon, no, na ng simbahan na magmisa araw-araw, pero mabuti. Dahil sa Eucharistia, nandun yung salita ng Diyos, na tinapay din na nagbibigay buhay, pero andun din si Jesucristo, yung tinapay ay nagiging katawan, yung alak ay nagiging dugo. No? Kaya nga pwedeng gawin ito para sa atin. No? Pwede nating basahin yung readings of the day, yung gospel of the day sa sarili nating panalangin. Pag maging mapagkakataon tayo, pupunta tayo sa misa. No? At doon yung salita, no, na pinapanalangin natin, na pinakinggan natin, ay nagiging laman. At ito yung magbibigay sa atin ng buhay. No? Kaya nga, uulitin ko, na pinapapili tayo ng Diyos kasi malaya tayong lahat. Ano yung pagkain na nais mong ilagay at ipampuno sa iyong buhay? Yung nabubulok at nakamamatay o yung nagbibigay buhay? No? At nagpakilala itong pagkain nagbibigay buhay. Mapapakinggan natin ito sa susunod na mga linggo, si Jesucristo mismo. Sige, tapusin natin dito itong ating pagninilay, no? At ngayon ay pupunta tayo sa pagtataas ng ating mga panalangin. No? 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ni Jesucristo ay naroon siya sa gitna. No? Kaya nga pag magtataas tayo ng panalangin, kahit nasa Zoom, online tayo, andito ang Panginoon. No? Kaya nga yung mga nais magtaas ng panalangin, mag-unmute po kayo at banggitin ang inyong mga panalangin. Panginoon, hinihiling ko po na palalimin mo pa ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng iyong banal na salita na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, itinataas ko po na sana po itong oil spill na kumakalat sa dagat ay hindi na kumalat pa. Kayo lang, Diyos ko, makakagawa ng paraan para ito ay tumigil na. At sana naman ang mga taong ang hanap buhay ay mangingisda lamang ay makapaghanap buhay. Ang lahat na ito ay sa pamamagitan ni Jesucristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nakararanas ng hirap, kalungkutan at kakulangan, naway makatanggap ng kaginhawaan, kasiyahan at mapunan ang pangangailangan ng bawat isa sa pamamagitan ng banal na katawan at dugo ni Jesucristo na siyang nagbibigay ng buhay sa ating lahat at maipamahagi natin sa ating kapwa ang lahat ng biyaya na ipinagkakaloob niya sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Hesus, nawa aming araw-araw na pagpunta sa misa, sa aming pakikinig sa iyong mga salita, ikaw nawa ang aming matunghayan. Ikaw ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Ikaw ang pagkain pinagmumulan ng lahat. Nawa, Panginoon, ikaw ang aming masumpungan sa araw-araw at hindi ang mga pagkain nagbibigay ng sakit, kalungkutan, at kawalan ng kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, humihingi po kami ng iyong awa at kapatawaran sa kapalastangan at panunuya sa paglalarawan ng huling hapunan
sa seremonya sa pagbubukas ng 2024 Olympics na ginawa sa Paris. Patawarin mo po ang mga taong kasangkot sa gawain ito. Bigyan mo po kami ng kapatawaran sapagkat ang Eukaristiya ang siyang sentro ng aming pagkakatoliko, ng aming pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming Amen. panalangin. Tanggapin mo, Ama, ang mga panalangin na ito, gayon din yung mga naiwan sa aming mga kalooban sa panalangin itinuro ng iyong anak sa amin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Maraming salamat po, Father Ado, at sa lahat ng mga nagbahagi din po sa gabing ito. Ngayon po tayo po ay makikinig sa mga announcements po for this evening po. Magandang gabi po sa ating lahat. Announcement po para sa susunod po na monthly formation and meeting po natin para sa buwan po ng Agosto. Ito po ay gaganapin sa Layforce San Carlos Seminary sa Makati po. Sa ganap ng August 17, 9 a.m. to 12 noon po. And kalawa po, hingi po kami ng panalangin po dahil magkakaroon po tayo ng ARCAM MBA planning para po sa mga parish coordinators po, Biblical Apostolate Coordinators sa iba't ibang parokya sa September 13 to 15 sa St. Michael's Retreat House po. And ikatlo po, patuloy po nating ibahagi, i-share sa ating mga kakilala, kaibigan, pati na rin po sa mga iba't ibang ministry yung ating weekly na Biblical Spirituality. Ayun lang po. Maraming salamat po. Sige po. Sister, may idadagdag ka ba? Wala na, yung po, Father, yung sinabi po ni Tere, ang ating secretary, na ang mga parokya na natanggap po ng invitation para sa pag-attend po ng Bible Apostolate planning po, paki-confirm po yung inyong attendance. Only one per parish po pwede pong umattend. At yung iba pong mga detalye ay bibigay po namin ni Tere o yung si Sister Celita. Okay. Ako po ang i-announce ko simula sa August 1, no? Pagpapaliban muna natin yung pagninilay natin sa salmo sa bawat araw at tayo ay magninilay o yung pinamagatang liwanag ng mabuting balita, biblical catechesis. Hindi po siya homily, no? Pero biblical catechesis para ilapat yung mabuting balita sa bawat araw sa ating buhay. Magsisimula po yun ng August 1, no? Kapalit nung yung maiksing pagninilay sa salmo, no? Ngayon po, dahil nga sa misyon na itinalaga sa atin ni Cardinal, no, pupunta tayo sa mga bahay-bahay. Isa po sa nakikita, no, na ating gagawin ay bibisita tayo sa mga bahay at magkakaroon tayo ng bibigyan natin sila ng biblical formation. At pag natapos nila yung biblical formation, bibigyan natin sila ng mga libreng Biblia, no? Ngayon po may nakausap na po akong mga tao, no? Meron nga pong nag-donate, no, ng para sa 1,000 copies ng Bible, no? Yung malaking halaga po yung dinonate nila at may mga dumarating pa po, no? Ngayon ang gusto ko pong sabihin, kung meron po kayong mga kilala, no, na gusto makibahagi, no, dito sa gagawin nating proyekto, kasi makikipag-usap tayo ron sa Philippine Bible Society para maka-discount pa ulit tayo, no? At makapagdala tayo ng mga Biblia sa mas marami, no, na mga nangangailangan. Kung may mga kilala kayong mga with generous hearts, no, mga mapagbigay na puso at bukal sa kanilang kalooban na makibahagi, no, pwede niyo pong kontakin sila Sister Lacis, no, sila Tere, Sister Celi, sila Lani, no. At kami po ang kakausap doon sa mga nais magbigay, no. Kasi kahit pa isa pa 5 Biblia ang kaya nilang i-donate,
Kung marami yan, maiipon natin, no? Makakarami po tayo ng iipunin. No? Sige po, mag-ingat po kayo. No? Ako medyo may sakit ako dahil sa ulan nung isang linggo. No, alam natin na ulanan tayo, naglinis-linis, pero ngayon patuloy po tayong magpatuloy sa ating mga gawain. Magkita-kita po tayo sa isang Martes, no? Para sa ating pagpapatuloy ng biblical spirituality. Sige po, ngayon tanggapin natin ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat, kung din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagninilay sa gabing ito, taglayin ninyo ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po. Father. Maraming salamat po. Salamat po. Thank you po sa mga tumulong po ngayong gabi. Salamat po.